Samantala, umani naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga examinees ang katatapos lamang na bar exam. Suporta ng mga kaibigan at kaanak ng mga ito, dumagsa. Ang detalye mula sa nagbabalik naming kasamang si Princess Habiba Sari. Nagkaroon man ng tensyon sa labas ng UST sa huling araw ng bar examination dahil sa inakalang may itinapong pampasabog sa mga barikada, humupa din ito sa loob lamang ng ilang minuto matapos makumpirmang party popper lang pala ito. Kaya't ang mga sympathizers tuloy pa rin sa kasiyahan. Mahigit 6,000 mga bar takers ang nag-take ng bar exam ngayong 2015 at sa kanilang paglabas ngayong araw, inaasahan na ang pagdagsa ng kanilang mga mahal sa buhay. Nariyan ng suporta ng kanilang mga pamilya, kaibigan, maging ng kanilang mga fraternities na lubos na sumusuporta sa kanila. May mga pamilya at kaibigan ngang naghintay sa labas ng UST alas 2 pa lang ng hapon. Ang iba, personal pa na nagsadya dito sa Maynila, maipadama lang ang kanilang suporta. Tulad ng nakapanayam natin na nagmula pa sa Mindanao, ang pamilya Giling Macod at pamilya Mendoza mula naman sa Bulacan. Siyempre po, masaya, nakaraos, matagalan niya yung exam. Yun ang unang-una. At thank you kay Lord at para namang nakaraos at nakaano. At ang isa pa, makapasa. Namin na yung pamangkin ko na talagang binuhos niya lahat ng pag-aaral niya. Sana kasama siya sa pumasa ng bar exam sa 2016. Masaya at punong-puno ng kagalakan ang bumati sa mga nagsipagtapos mag-exam mula sa kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay. Really, natapos na lahat ng sleepless nights, wala na. And alhamdulillah, waiting for the result na lang. Ang wishes po nila sa wife nila. Sana makapasya at saka yung ibang mga kasama na nag-take din. Sana maraming makapasa atin. Ang iba namang bar takers, ginhawa ang naramdaman sa pagtatapos ng pagsusulit. Ngunit ani Engineer Macod, ang mas mahirap ay ang paghihintay sa resulta ng exam. Relieved and I'm glad it's over. Masaya po, natapos na yung bar exam at wala na yung burden. Pero ang masakit doon yung pag-aantay ng result. Libo-libo man ang bar takers ngayong taon, patunay lamang na hindi hadlang ang edad, bata man o may edad na o di kaya'y may kapansanan upang makamit lamang ang ating pangarap. Tulad na lamang ni Florencio Miranda Suya Jr., 53 taong gulang na nadisgrasya pa sa panahon ng kanyang pagre-review nito lamang Hulyo. Sa mga kababayan ko, sa mga kababayan natin, kung ano man ang mga kapansanan natin, let us continue the fight for what we have started. We will hold the line para lang tayo mabuhay. Hindi yung kung mayroon na tayong kapansanan, hindi na natin papatuloy, manidiscourage na tayo, hindi ganon. Papatuloy pa rin natin. Kaya na ano nang mangyari, mas maganda na lang yung mamamatay kang lumalaban kaysa mamamatay kang hindi lumalaban. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sari.